Bacoor ay isang klaseng lungsod ng lalawigan ng Cavite sa Pilipinas. Pangalawa ito sa pinakamalaking lungsod sa lalawigan ng Cavite. Pagkatapos ng Dasmariñas, Bacood o Bacoor ang tawag nila sa lugar na ito. Nang unang dumating ang mga tropa ng Espanya sa Bacoor, ay nakilala nila ang mga lokal na naninirahan sa proseso ng pagbuo ng isang bakod na kawayan, bakod sa Filipino, sa paligid ng isang bahay. Tinanong ng mga Espanyol ang mga kalalakihan sa pangalan na yun. Ngunit dahil sa mga paghihirap ng pag-unawa sa bawat isa, tinanong ng mga Espanyol kung anong kanilang itinayo. Sumagot naman ang mga kalalakihan ng bakod. Binigkas ito ng mga Espanyol bilang Bacoor, na di sa kalayuan naging pangalan na ito ng bayan. At taga rito ang fancier na bibisitahin natin. Tara na, halika't bumisita na tayo. Ito ang Bisitero. Noong 2007, first time ko naglaro sa CRPS, nagkaroon kagad ako ng achievement na 5th overall. Pangalawang laro ko sa APR, 2016, nagkaroon naman ako ng 6th overall. Tapos sa CF, bali nagkaroon din ako ng ship leader na 3rd overall champion. Bali ngayon, sa loop namin ng kumpare ko si Nelson Mangulab, bali nag-combine kami para dito sa darating na race. Pinagsama na namin yung mga ibon namin. At andito nga ngayon yung mga ibon ko, kasama ng mga ibon niya. Magandang hapon po, Sir Arden. At kami po ay nakabisita dito sa inyong loft. At salamat din po kay Sir Nelson. Sayang may lakad po yata siya, no? Oo, mayroon silang biglang lakad. Opo. Ay, Sir, tanong ko lang po, ano po bang mga bloodline ng mga loft niyo ulit? Mga Unbelievable, mga Johnson. Opo, bali yung mga nag-overall, ano po ang mga naipanalo time na yun? Yung Unbelievable, yun yung mga nag-overall sa akin. Aha. At yung mga Johnson din. Ano pong club? APR tsaka CRPS. Kayo po ba, Sir, naniniwala po ba kayo sa mga family ng mga ibon, pamilya? Oo, naniniwala ako dyan. Lalo na pag talagang sila lang yung bloodline ang gagamitin mo, sila lang din yung natira sa'yo. Kasi yung iba, pag sinubukan mo, sa ibang linyada, bali nawawala yung ibon. Pero pag yung family lang nila na ginagamit mo, sila lang yung naiiwan. Sir, sa mga flyers naman po, ano po ang paghahanda na ginagawa nyo para po malaman po ng ating mga pigeon fanciers at mga newbies, lalo na yung mga gustong matuto para magkaroon ng kaalaman sa pag-iibon? Sa mga flyer naman, kailangan nasa tamang edad yung ibon. Mga ilang months po? 7 months to 6, yan. Pwede na yan. Kailangan din, naglugo na sila bago isalak sa karera. Ano yan? Nagte-training din po ba kayo? Oo, nag-self-training din kami. Bali, bago ikarga sa truck, nag-self-training muna kayo para pagdating sa truck, hindi na sila mawawala. Saan po ang unang pukol nyo pag nag-training kayo? Unang pukol namin sa Calamba. Yan. Sunod sa Los Baños na. Pagka-south yan? Pag-south. Pagka-north naman po? Pag north, mag-iimpisa kami dito sa may monumento. Sabay susunod namin yung Tagkawayan. Ano naman po ang experience nyo, Sir, sa pag-ibon? Yung mga good or bad experience nung nagkakalapati kayo mula nung simula? Ay, yung mga bad experience ko na sa ibon, tulad ng pag-training, huwag kang magte-training ng lugon. Kasi pag nag-training ka ng lugon, sila yung unang nawawala sa training. Kailangan kumpleto yung ibon bago mo na i-training. Kaya kailangan sa gabi, nagpapailaw ako para yung balahibo nila madaling maglugon. May oras ba yon, Sir, pagka nagpapailaw kayo? Iimpisa ko ng alas 7 ng gabi
Tapos papatayin ko na yan ng mga alas 9. Mm. Ganyan yung alternate sa pag-iilaw ng ibon. Sa flyers po yan. Sa flyers yan. Opo. Bali, ano naman po ang ginagawa nyo sa mga gamot bago po i-train? Ano po ang paghahanda? Sa mga gamot naman, multivitamins lang. Mm. Ano lang sila, electrolyte lang pinapainom ko. Hindi muna ako nagkakarga sa training. Tsaka na ako nagdadagdag pag mga race time na. Narito na ang ating gabisiterong Caviteño. Dalawa silang nag-aasikaso ng kanilang panlaban sa kalawakan. Kasama niya rito ang partner at kumpare niyang si Nelson Mangulab. Magkatuwang silang nakikipaglaban sa karera ng mga kalapating kanilang hinaharap. Kaya heto na, harapin na natin ang ating mga kabisitero. Tara, let's! Bale, ito yung pinaka-baseline ko. Dito nagmula lahat ng mga champion ko. Bale, ang line nito, Black Diamond at Unbelievable. Bale, itong hawak ko na multiple winner sa Capcom at sa APR. At nag 2 times Apari at saka nag isang Santa Ana. Ito yung isang line ko ng Unbelievable na nag 6 overall sa CFPR noong 2012. Bali, North Trace din siya. Finisher na siya Santa Ana Apari. Bali, ito yung first achievement ko nung sumali ako sa race noong 2008. Bali, ang pwesto ko dito, 5th overall champion. Ito yung kauna-una akong trophy na nakuha ko sa pagkakarera simula nung una akong naglaro. Ito naman yung achievement ko sa APR. Nag 6 overall ako dito. Ito naman yung trophy ko sa APR. Nag 5th overall sa Master Breeder nung 2015. Bali, North Race to. Ang mga ma-advise ko sa mga newbie, kumuha kayo ng ibon na talagang subok na. Huwag kayong kukuha ng mga ibon na kung saan-saan lang galing kasi magiging habang buhay kayong newbie. Yun at yun ang magiging achievement nyo. Kumbaga gulong at gulong. Pero kung kukuha kayo ng mga ibon sa mga kilala natin mga fancier na kilalang champion, ito ay gagawan sa inyo ng magandang record. Ako si Arden Morillo, member ng APR at Capcom. Salamat, bisitero. Ang napanood nyo ay ang pang-9 episode. Bago ang lahat, magbisitero, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kina Edgar Alaras, Nasty Mac, CRPL Team, Leyte, Moisky Loft, from Bukawi, Bulacan, Pitts Bernardo, from Dubai, Kevin Vilota, from Candelaria, Quezon, Renel John, Tanya Gaming Ramos, Meatloft TV, from Mindoro, Boggs TV, Kaaro Loft TV, Edgar Loft TV, Raj Beef Skywalker TV, Apple May Piang, from Santa Fe, Leyte, Janrio Urbaneja, from Masbate, AR Loft TV, Eric Cristobal, J. Rivera, Guaps TV. Kung nagustuhan nyo po ang episode na ito, pasupport naman po mga kabisitero. Paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!